Naniniwala ka ba sa mga palaisipan na hindi nalulutas? Hindi ko tinutukoy ang mga ordinaryong bugtong. Hindi crossword, hindi Rubik's Cube. At lalong-lalong hindi ang mga simpleng hula-hulaan na ginagawa natin tuwing wala tayong magawa noong tayong mga bata pa. Ang tinutukoy ko ay ang uri ng palaisipan na parang tumatawag sa iyo. Na parang alam nitong may darating na taong sapat ang katalinuhan para lutasin ng isang misteryo. Noong taong 2000, natutunan ko kung ano ang ibig sabihin noon. Kakaiba po ang kwento kong ito. Hindi ko nga alam kung ang ilan ba sa inyo ay magagawang matakot sa kwento ko. Pero kayo na po ang bahalang humusga kung ito ba ay karapat dapat pakinggan o hindi. Ako po noon ay 19 na taong gulang. Nag-aaral sa Legazpi pero pinauwi sa Kamalig, Albay dahil namatay ang lola Delia ko. Enero pa lamang noon. Ilang linggo lang matapos dumaan ng tahimik ang bagong taon na kinakatakutan ng buong mundo dahil sa Y2K. Yung mga batang 90s dito ay alam kong alam din ang sasabihin ko. Yung Y2K po kasi ay yung sinasabi sa balita na babagsak daw ang lahat ng computer. Magdidilim ang paligid, mawawala ng kuryente ang buong lipunan at magugunaw daw ang mundo. Wala namang nangyari noon. Pero kung alam ko lang, mas dapat sana akong natakot sa ibang bagay na sasapit sa amin. Sabi ko nga po kanina namatay ang lola Delia ko. Dahil dito ay pumunta nga ako sa Albay. Malaki ang bahay niya. Bahay na gawa sa bato. Itinayo pa ito noong panahon ng mga Amerikano. May mga pundasyong bato na hinukay mula sa dating pagsabog ng bulkang Mayon na nakatanaw sa amin sa malayo. Doon ako lumaki hanggang edad na 7 bago kami lumipat sa Legazpi dahil sa trabaho ng tatay ko. Sa bahay na iyon namatay si Lola. Natagpuan siya ng umaga ng katulong. Nakaupo sa gilid ng kanyang higaan. Mata niya'y nakabukas na parang naghihintay ng isang bagay na hindi na dumating. Sinabi ng doktor na natural cause daw ang dahilan o sanhi ng kamatayan ni Lola. Matanda na raw talaga ito, sabi niya. Pero si Manang Auring, iba ang tingin niya tungkol dito. Hindi ko malimutan ang sinabi ni Manang Auring. Sa mga gusto pong makaalam kung sino si Manang Auring, siya po ang matandang katulong na kasama na ni Lola noon pa man. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 60 or 70 years na silang magkasama ni Lola. Kaya kung may lubos mang nakakilala kay Lola Delia, si Manang Auring yun. Nang kausapin ko siya kinabukasan, sinabi sa akin ni Manang Auring na alam niya na darating ang araw na ito, apo. Noon pa man ay alam na niya ang eksaktong taon ng magiging kamatayan niya. Kaya bago siya namatay, inayos niya ang lahat. Pinakinggan ko lamang noon si Manang Auring. Pero hindi ko masyado napagtuunan ng pansin ang mga sinabi niya. Masyado kasi akong abala sa pag-aayos ng mga gamit ni Lola. Bilang pinakamatandang apong naroon, ako ang inatasang tumira sa bahay sa loob ng 9 na araw ng novena. Yun daw ang tradisyon namin na dasal araw-araw hanggang sa 9 na gabi, bago ang huling misa de gracia para sa kaluluwa ng namatay. Kasama ko noon ang bunsong anak ni Lola na tawagin na lamang nating Tita Baby at si Manang Auring nga. Ang ibang kamag-anak ay dadalo lamang sa gabi ng dasal. Pagkatapos ay uuwi rin agad. Tanging ako lamang ang matitirang matulog sa bahay. At dapat sa dating kwarto mismo ni Lola dahil doon lang ang may sapat na espasyo.
At yun din daw kasi ang bili ni Lola kay Manang Auring at Tita Baby. Ilang linggo nga bago siya namatay. Ayoko sanang pumayag. Mayroon kasing bagay sa kwarto na iyon na hindi ko magawang maipaliwanag. Hindi malamig, hindi maalinsangan. Kung hindi parang may nakamasid at nakatitig lamang sa akin. Pero wala naman akong magagawa. Mas natakot ako na magalit sa akin si Tita Baby kaysa sa kung anong nararamdaman ko sa hangin. Kaya noon, doon na talaga ako natulog. Unang gabi. Hindi ako makatulog ng maayos. 11:00 na noon ng gabi ay gising na gising pa rin ang diwa ko. Wala pa rin kuryente noon dahil sa brownout na regular na nangyayari sa aming lugar. Kaya kandila na lang ang ilaw ko. Habang nakahiga, may napansin akong kumikinang sa ilalim ng higaan ni Lola. Para lamang pumalinaw, hindi po ako natulog sa mismong kama niya. Doon po ako natulog sa may sahig. Yung nakita kong kumikinang, kinuha ko ito. Tapos nalaman kong isang lumang kahon ito na gawa sa kahoy. Kasing laki ng shoebox, tapos mayroong metal na lock na 4 ang numero. Katulad ng gamit noon sa mga lumang maleta. Ganoon yung itsura niya. Sinuri ko yung kahoy na box at nakita kong mayroong nakadikit na papel sa ibabaw nito. Sulat kamay ni Lola. Medyo malabo na ang tinta pero nababasa ko pa rin. Tapos ang nakalagay dito ay ang mga salitang, "Kung nahanap mo ito, apo, sana ay huwag mo nang buksan. Pero kung talagang matigas ang ulo mo katulad ko noon, hahanapin mo rin ang mga numero. Nasa bahay na ito ang lahat. 4 lang. Pagsamahin mo ng tama at malalaman mo. Pero bago ka magsisi, tandaan mo ito. Hindi lahat ng bagay na dapat malaman ay dapat mong hanapin. Kapag nagawa mo yon, mapapasayo na ang bahay na ito at lahat ng ari-arian ko. Ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan kung ibebenta mo ba o hindi." Nang mabasa ko yon, nasabik ako syempre. Kasi sa yaman at dami ng pera ni Lola, bakit sa akin niya ipapamana ang bagay na yun? Gayong meron siyang mga anak. Sinabi ko noon sa sarili ko na huwag na lang muna itong pansinin. Ibinalik ko ang kahon sa ilalim ng kama. Humiga ako at hinugot ang kumot pa itaas. Tapos pumikit na. Pero alam mo na kung ano nangyari. Minsan, ang pagsasabi sa sarili mong huwag gawin ng isang bagay ay siya mismong magpapasimula ng lahat. Oo, tulad ng sabi nila, masarap gawin ng isang bagay lalo na kung may kaakibat itong misteryo at pagbabawal. Hindi ako magpapaipokrito. Sa likod ng utak ko, gusto kong masolve o malutas yung iniwan na palaisipan ni Lola. At higit sa lahat, gusto kong mapasa akin din yung mana. Bago ako nakatulog, may narinig akong tila kaluskos sa ilalim ng kama. Parang may nagbabago ng posisyon sa kahon ng mag-isa. Binuksan ko ang lampara sa gilid ko na nakapatong sa maliit na table. Tapos ay sinilip ko ang ilalim nito. Wala namang kakaiba. Kaya inisip ko na baka daga lang yung nag-ingay. Pagsapit ng ikalawang araw, habang inaayos ko ang mga gamit sa sala kinaumagahan, may nahulog na bagay mula sa likod ng lumang relong pader. Yung relong hindi na gumagana mula pa noong bata ako. Nakasabit lang doon dahil ayaw itapon ni Lola. Ang nahulog
ay isang maliit na papel. Pinilipit ng mahigpit, tapos may nakasulat na number 1. At sa ilalim nito, mayroong mas maliit na letra. Nakalagay ang salitang Setyembre. Nanginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko'y parang tama ang paghanap ko. Tinabi ko ang papel na yon at inisip na mayroon na akong unang clue sa palaisipan ni Lola. Kinagabihan, tinanong ko si Manang Auring tungkol sa relo at sa larawang nakasabit sa dingding. Sa litrato kasi, may 2 batang magkamukha. Pareho ang bihis na hindi ko kilala. Manang Auring, sino po yung 2 babae doon sa may litrato? Parang ngayon ko lang po nakita yung litrato na yun. Tanong ko habang naghihiwa siya ng gulay para sa aming hapunan. Tumigil siya sa paghihiwa. Matagal bago siya sumagot. Yun ba? Yun ang lola mong si Delia. Yung kasama naman niya ay si Sensya, ang kambal niya. Hindi mo na siya nakilala, no? Kasi bago ko pa isinilang, matagal nang patay si Sensya. Kambal po? Bakit parang ngayon ko lang nalaman yun? Ano po nangyari kay Lola Sensya? Sunog, sabi ni Manang Auring. Mabilis niyang sinabi ito na parang gusto niyang tapusin agad ang usapan. Sa kamalig sa likod. Setyembre iyon. Taong 1947. Pagkatapos ng gera. Panahon na iyon ng taggutom, apo. Hindi mo maiisip kung gaano kahirap. Maraming namatay sa gutom sa sakit. Pero si Sensya, iba ang kinamatay niya. Tumingin siya sa akin ng diretso. Sa unang pagkakataon noong gabing yun. May mga bagay dito na mas mabuting itulog mo na lang. Wag mo na lang munang isipin yon. Hindi ko na siya tinanong pa pagkatapos niyang magkwento sa akin. Tsaka isa pa, wala na rin akong maisip na pwedeng pag-usapan. Ang tanging bagay lang na nasa isip ko noon ay yung kakambal ni Lola Delia na si Sensya. Pagsapit ng 3 gabi, wala akong natagpo ang bago. Pero may narinig ako. Habang nagdarasal ang mga tao sa sala para sa novena, isang tinig ang narinig ko. Mahina, parang bumubulong mula sa direksyon ng kusina. Sinasabi nito ang aking pangalan sa pagitan ng mga Santa Maria ng Rosario. Nang tumingin ako, walang tao roon. Tanging bukas na bintana at ang amoy ng susunog na kandila ang tanging bagay na nandoon. Sinabi ko sa sarili kong pagod lang siguro ako. Dumating ang 4 na gabi. Habang inaayos ko naman ang mga aklat sa altar ni Lola bago ang dasal, may nahulog na bagay mula sa lumang misal niya. Ito ang aklat dasalan niyang ginagamit tuwing dadalo siya sa simbahan. Ang takip nito ay gawa sa balat ng hayop at sa loob nito ay mayroong sari-saring itsura ng mga santo na siyang ginagamit ni Lola bilang bookmark. Tapos, isa na namang maliit na papel ang nakita ko dito. Sa papel na iyon, may nakasulat na number 9. Sa likod nito, may mas maliit pang nakasulat. Ang salitang, ang taon. Noong una ay number 1 ang nakita ko. Tapos ngayon ay 9. 2 na lang ang kulang. Nagsimula na akong isulat ang mga numero sa isang peraso ng papel. Sinubukang unawain ang pattern. 1 at 9. Kung susundan ko at babalikan ang sinabi sa akin ni Manang Auring. Setyembre 1947.
Malamang ang buong bilang ay 1947. 4 na numero na kailangan kong ilagay doon sa may lock ng kahon. Kailangan ko pa ng 2, ang 4 at ang 7. Sa totoo lang, pwede ko nang buksan yung kahon eh. Pero ayaw ko munang subukan ng kombinasyong naisip ko dahil baka mali ako. Gusto kong makasigurado kaya kailangan kong makita yung 2 numero. Sa isip ko, madali na lang yun. Pero hindi ko pa alam noon kung gaano kahirap hanapin ang mga natitira o kung ano ang kapalit ng paghahanap ko dito. 5 gabi. Ito ang unang gabing nakita ko siya. 12:00 na ng madaling araw. Nagising ako dahil sa lamig. Hindi normal na lamig yun. Alam niyo yung lamig na tipong pumapasok sa buto kahit tag-init at kahit nakatalokbong ako ng makapal na kumot. Ganoon yung nararamdaman ko. Bumangon ako at tumingin sa bintana. Sarado naman ito. Tapos sa hindi kalayuan, sa gitna ng dilim ng bakuran, may nakita akong isang anino ng isang babae. Isang matandang babae na parang kamukha ng Lola Delia ko. Nakatayo siya malapit sa aming sirang balon. Nakasuot ng sinuunang damit na pangbahay. Ang buhok niya ay mahaba at puting-puti ito na umaabot hanggang sa kanyang baywang. Hindi siya gumagalaw. Pakiramdam ko'y matagal siyang nakatingin sa akin. Tapos, napapansin kong unti-unti siyang lumalapit sa bahay. Kaso ang problema, yung paraan niya ng paglalakad ay parang hindi humahakbang. Kung hindi parang lumulutang. Agad ako nagtalokbong ng kumot. Hindi ko na muling tingnan ang bintanang yon buong gabi. Sa halip, nagdasal ako ng lahat ng dasal na naaalala ko. Kahit hindi ako relihiyoso, kahit hirap na akong makaalala ng buong Aba Ginoong Maria, ay nagawa ko itong madasal ng hindi nagkakamali. Umaga na nang makatulog ako. At nang magising ako, may nahanap at nakita akong putik sa sahig malapit sa bintana. Bagay na wala noon bago ako natulog. 6 na gabi. Sa likod bahay, may lumang puno ng santol na tumubo malapit sa dating kamalig. Yung lugar na sinabi ni Manang Auring kung saan nasunog si Sensya, 79 na taon na ang nakakalipas. Habang naglalakad ako roon para lumanghap ng sariwang hangin at para na rin kalimutan sandali ang bahay, napansin ko ang isang bagay na nakaukit sa balat ng puno. Sa itsura ng ukit na ito ay matagal na itong naiukit. Tapos halos hindi na makilala dahil sa paglaki ng punong sa paligid nito. At ang nakasulat sa punong yun ay number 4. Nanlamig ako. 3 numero na ngayon ang nahanap ko. Kulang na lamang ng 1. Nang gabi ngayon, hindi ako nakaidlip. Bawat ingay sa bahay ay aking naririnig. Ang paglagitik ng kahoy, ang ihip ng hangin sa mga bintana, ang tunog ng mga daga sa kisame at marami pa. Lahat ay parang may kahulugan. Parang may tumatawag. Parang may bumibilang pababa patungo sa isang bagay na hindi ko pa maintindihan. 7 gabi. Sinabi ko kay Tita Baby ang tungkol sa kahon. Inaasahan kong sasawayin niya ako. Pero sa halip, namutla siya at tumigil sa pagkain. Alam ko ang tungkol dyan. Sinabi sa akin ni nanay dati bago ako mag-asawa. May pangako raw silang ginawa noong bata pa sila. Noong panahon ng taggutom, may kausap siya sa bukid. Sabi niya sa akin noon. Kaso hindi niya sinabi sa akin kung ano.
Pero mula noon, hindi na sila nagutom ng buong pamilya. Nabuhay silang lahat. Lahat sila maliban sa isang tao. Sabi niya sa akin. Tita Baby, alam niyo po ba kung anong klaseng kasunduan yun? Tanong ko sa kanya. Pero umiling si Tita Baby. Mga matay namumugto na. Ayaw niyang sabihin sa akin ng buo eh. Kasi mukhang hindi raw ako ang napili. At kapag napili ka, ikaw ang dapat na magmay-ari ng bahay na ito. Kaso sa mga nakikita ko ngayon, mukhang ikaw ang gustong pamanahan ni nanay. Hindi na namin natapos ang usapan dahil biglang may tumawag sa kanya mula sa labas. Isang kapitbahay, nagpapaalam para sa dasal kinabukasan. Dahil sa mga sinabi ni Tita Baby, mas lalo akong naging curious sa lihim ni Lola. Kaya naghalughog ako noon sa buong bahay para mahanap ang last clue. Kaso bigo akong makita ito. Habang nag-iisa ako sa kwarto ni Lola ng gabing yun, may bigla akong naisip na gawin. Mayroon kasing isang gamit sa bahay ni Lola na hindi ko masyadong napapansin. Yung piano. Kaya naman lumabas ako ng kwarto at hinanap ko ito. Ito yung lumang harmonium na hindi na natutugtog pa kahit kailan. Nakatayo lang sa sulok ng sala mula pa noong taong hindi ko na maalala. Kinapaka ko ito. Ineksamin ang buong paligid. Hanggang sa mapadako ako sa ilalim ng mga pedal nito. Kinapa ko ang isang maliit na butas at doon natagpuan ang huling numero. Ang number 7. Tama nga ang hinala ko. Yung 4 na numerong kailangan ko para sa code ng maliit na box ay number 1947. Ika-8 gabi. Hawak-hawak ko na ang maliit na box. Sa puntong yun, hindi na talaga ako makakatakas. Kinuha ko ito. Sinalpak ang mga numero sa lock. 1, 9, 4 at 7. Kaso, hindi ito bumukas. Sinubukan ko ulit. Mas mabagal. Tiniyak kong tama ang bawat dial. 1, 9, 4, 7. Pero wala pa ring nangyari. Umupo ako roon ng matagal. Tinitigan ang kahon sa ilalim ng liwanag ng kandila. Hanggang sa may naalala akong maliit na detalye. Ang sulat sa likod ng bawat papel na nakuha ko. Ang mga salitang Setyembre at ang taon. Muli kong tinignan ang peraso ng papel kung saan nakuha ko ang number 9 at doon ko lang napansin ang munting bilang na number 19 na nakasulat bago ang salitang ang taon. Hindi ko napansin dati dahil pinilipit ang papel. 1947 ang taon. Pero Setyembre ang unang salitang binigay at ang Setyembre ang 9 na buwan ng taon. Kaya marahil hindi 1947 ang tamang ayos. Dapat ang buwan muna, tapos ang huling 2 bilang ng taon. Sinubukan ko. 9, 4, 7. Kaso, nawawala ang isang numero para makumpleto ang 4 na dial. May kulang. Sinubukan ko rin yung numerong 9470, kaso wala din. Lahat ng kombinasyon na umiikot sa numerong 1947 ay sinubukan ko, kaso wala pa din. Dahil sa inis, ay ibinalik ko na lamang ang kahon sa ilalim ng kama at doon ako natulog o sinubukang matulog. Habang alam kong bukas na ang huling gabi ng novena. Pagsapit ng 9 na gabi. Huling gabi na. Bukas na ang Misa de Gracia.
Ang huling dasal bago ang opisyal na matapos ang pagluluksa. Karamihan sa mga bisita ay umuwi na ng maaga. Sina Tita Baby at Manang Oring ay doon natulog na sa kabilang kwarto. Pagod sa siyam na gabi ng pagdarasal. Ako lamang ang gising. Nakaupo sa sahig ng kwarto ni Lola. Kaharap ko pa din ang kahon. Nakasandal ang baba ko sa aking mga kamay habang iniisip kung ano ang mali sa ginawa ko. Tiningnan kong muli ang orihinal na sulat ni Lola sa ibabaw ng kahon. At doon ko lang napansin, halos hindi na makita dahil sa tila tanda ng luha o tubig sa gilid ng papel. Ang isang munting sulat sa kanang sulok nito. Ito ang mga letrang IX-IV. Napaisip ako. Ano yun? Kung babasahin mo ito ng normal, makakabuo ka ng word na exive. Pero hindi eh. May dash sa gitna. May gitling. So hindi yun ang tamang pagbigkas. Napaisip ako. At doon ko naalala na Roman numeral pala ang IX-IV. Ibig sabihin, yung IX ay number 9 at number 4 naman yung IV. Nakabuo ko sa isip ko ng isang buong petsa. Ika-9 na buwan, ika-4 na araw, taong 1947. September 4, 1947. Ibinaba ko ang mga dial ng dahan-dahan. Number 9, number 4, number 4, and 7. Kumalantog yung lock. Sa wakas, bumukas na ito. Pagkabukas ko ng box, nakita ko sa loob ang isang lumang notebook. Mga pahina'y kayumanggi na dahil sa katandaan. May amoy ng alikabok at ng lumat tuyong papel. Isinulat ito ni Lola. Malino kong nakilala ang sulat kamay niya mula sa mga liham na ipinadala niya sa amin dati. Binasa ko ang mga pahina. Isa-isa hanggang sa madaling araw. Ayon sa sinulat niya, noong 1947, panahon ng matinding tagutom pagkatapos ng gera, halos araw-araw silang mayroong inililibing sa barangay. Mga bata, mga taong may sakit, at mga matatanda na hindi na kaya pang mabuhay dahil sa sobrang gutom. Isang gabi nga, habang naglalakad sina Lola Delia at Lola Sensya, na noong mga panahong yun ay nasa 12 taong gulang pa lamang, doon sa gilid ng bukid papunta ng bahay, may nakasalubong silang isang matandang lalaki na hindi nila kakilala. Hindi rin nila muling nakita sa barangay kailanman. Ito ang unang pagkakataon na nakilala nila ang matandang ito. Tapos lumapit daw yung matanda sa kanila. Sinabi nito na maaari niyang tapusin ang gutom ng buong pamilya nila magpakailanman kapalit ng isang bagay, isang buhay. Isang buhay na ibibigay tuwing 9 na taon mula sa mismong dugo ng pamilya. Tapos, may iniabot din ito sa kanila na isang itim na maliit na bilog na bato na kasing laki lamang ng holin. Hindi raw sumang-ayon noon si Lola Delia. Pero si Lola Sensya, takot na takot, gutom na gutom, umiiyak ng hindi mapigilan. At sumagot siya ng oo bago pa man makasagot si Lola Delia. Kinuha ni Lola Sensya ang maliit na itim na bato, sabay isinubo at nilunok. Kinabukasan nga, hindi na nagutom ang kanilang pamilya. Mayroong mga bigas at karne na bigla na lamang lumilitaw sa kamalig. Hindi nila malaman kung saan ito nanggagaling.
Umani rin ng mabuti ang kanilang bukid sa unang pagkakataon matapos ang 3 taong tagtuyot. Pero pagkalipas ng eksaktong 2 linggo, nasunog ang kamalig. Kasama si Lola Sensia sa loob noon. Sa kasawiang palad, walang nakakita sa bangkay niya. Inisip ng lahat na baka naging abo na ito. Sinabi ng lahat na aksidente lamang ang nangyari. Pero para kay Lola Delia, hindi iyon ang totoong naganap. Sa mga sumunod na taon, tuwing sinusubukan ni Lola Delia na kalimutan ng lahat, may namamatay sa pamilya. Laging biglaan, laging walang paliwanag. Tuwing sumasapit ang 9 na taon mula sa huling pagkamatay, laging may nawawala talaga. Dito, napag-alaman ni Lola Delia, matapos ang ilang pagkakataon, na ang tanging paraan para maantala ito ay ang magbigay ng bahagi ng kanyang sarili sa bawat pagkakataon. Katulad ng dugo, alahas, minsan pati mga alaala niya mismo. Isinusulat niya sa mga papel at itinatago sa loob ng bahay bilang parang buwis. Sa huling page ng notebook, may bagong sulat. Mas presko ang tinta kaysa sa lahat ng iba. Parang isinulat lamang ito ni Lola bago siya namatay. Ito ang kanyang mga sinabi. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin na kumpleto mo na ang palaisipang ginawa ko. Ibig sabihin din, ikaw na ang pinili. Hindi ko alam kung paano nangyayari ito. Kung siya ang pumipili o tayo lang mismo ang pumipili sa ating sarili sa oras na kusa nating hinahanap ang katotohanan. Pasensya na, Apo. Sinubukan kong ilihim ito magpakailanman. Pero mukhang matigas rin ang ulo mo katulad ng Lola Sensia mo at katulad ko. Yung matandang lalaki na nakilala namin noon. Gusto kong sabihin sa iyo na hanggang ngayon ay buhay pa din siya. At ang Lola Sensia mo, nasa paligid lang siya. Nasa sayo na kung susunod kayo sa ginawa namin. Kayo ng kakambal mo. Pero sana, piliin nyo ang tama ngayon. Dahil sa kambal nagsimula ang parusang ito. Kaya sana, sa kambal din magtatapos. Opo. Tama po kayo ng pagkakarinig. Mayroon akong kakambal. Kaso dahil nga ako ang pinatawag para pumunta sa bahay na yun, naiwan ng kakambal kong si Marco sa Legazpi. Matapos kong basahin ang letrang yun, bumagsak ang kandila sa sahig. Hindi ko na alam kung natapunan lamang ito ng hangin o may tumulak dito. Pero nakita kong humagis talaga ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasa ganap na dilim na ako. Tapos, malinaw kong naririnig. Hindi ibulong, hindi haplos ng hangin sa mga dahon sa labas, kung hindi naririnig ko ang isang tinig. Malapit na ito. Parang nasa likod ko lamang. Kasing lapit ng aking sariling balikat. Binigkas nito ang aking buong pangalan. Ganoon din ang aking apelyido. Pero sa kabila noon, hindi ako lumingon. Dahil alam kong mayroong masamang mangyayari kapag ginawa ko yun. Sa halip, hinawakan ko ang notebook ng mahigpit. At sinunog ko ito sa apoy ng kandilang muli kong sinindihan gamit ang posporo sa aking bulsa. Ang kamay ko'y nanginginig ng labis noon. Nakita kong tinutupok na ng apoy yung notebook hanggang sa naging abo na ito lahat. Habang susunog ang huling pahina, tumigil ang tinig sa likod ko. Pero bago pa man ako makahinga ng maluwag,
may isa pang tunog na narinig ko. Galing sa ibaba, sa direksyon ng kusina, malapit sa kwarto kung saan tutulog sila Tita Bibi at Manang Auring. Katulad ito ng tunog na narinig ko noong ikatlong gabi. Pero sa pagkakataong ito, habang tumatagal ay nag-iiba yung tono. Parang yung tono ay nanggagaling sa isang matandang babae. Umiiyak at humihikbi. Noong una malayo siya na parang nasa ibang silid nga. Pero unti-unti, lumalapit siya at humahakbang na tila ba umaakyat sa hagdanan patungo sa aking kwarto. Tapos, dahang-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto kung nasaan ako. Maliit lamang ang pagkakabukas noon. Sapat na para makita ko ang mata ng matanda. Pulang-pula ito. Tapos nakita kong ang balat niya ay sobrang itim. Ito yung parehas ng matanda na nakita ko noon sa labas ng bintana. Tinitigan ko siya, pero bigla siyang nawala. At ilang sandali pa, ay bigla akong nakarinig ng isang mahaba at malakas na pagsusuka. Na para bang may inilalabas sa lamang loob ng matanda. Tapos ilang sandali lamang, katahimikan ang pumaibabaw sa kadiliman ng gabi. Ilang sandali lamang ay may gumulong na maliit na itim na bilog na bato sa siwang ng pintuan. Tapos nagsalita yung matanda. Kunin mo, Apo. Ikaw na ang bahala. Hindi ako maaaring magkamali. Boses yon ni Manang Auring. Lumapit ako dahan-dahan sa pinto at kinuha ang itim na bato. Madulas ito at sobrang baho dahil na rin siguro sa malagkit na likido na nakapalibot dito. Doon ko lamang naunawaan na laway iyon ni Manang Auring. Kaya nabitawan ko kagad dahil sobrang baho talaga eh. Wala akong ginawa sa bilog na bato na yon. Inilagay ko siya doon sa maliit na kahoy na box na kung saan nakalagay ang lumang notebook noon ni Lola. Noong mga oras na yon, mayroon na akong ideya kung ano ang tunay na pagkatao ni Manang Auring. Na si Manang Auring at Lola Sensya na kapatid at kambal ni Lola ay iisa lamang. Hindi talaga namatay si Lola Sensya. Nagpalit siya ng pagkatao at iyon nga ay si Manang Auring. Dahil sa mga nangyari, hindi ako lumabas ng kwarto buong magdamag. Umupo lamang ako roon. Yakap ang aking mga tuhod at nakatitig sa pintuan hanggang sa sumikat ang unang liwanag sa bintana. Biglang tumahimik ang buong bahay. Normal na tahimik. Hindi na yung tahimik na parang may nakikinig. Noong araw ding yun, matapos ang Misa de Gracia, ipinaalam ko kay Tita Bibi ang lahat. Ang kahon, ang mga numero, ang notebook, ang itim na bato, at ang lahat ng bagay na nangyari sa akin sa loob ng 9 na araw na pananatili ko sa bahay na yun. Umiyak lang siya. Tapos nakita kong hindi na siya nagulat. Para bang meron na siyang alam sa mga nangyayari. Isang bagay na tinanggap na lang kahit hindi lubos na maunawaan. Hindi ako nagdalawang isip noon. Dahil ako nga ang naging tagapagmana. Hindi ko sinunod ang maling ginawa nila Lola noon. Pinatingin namin sa isang albularyo ang itim na batong inilawa ni Manang Auring. O mas magandang sabihin na si Lola Sensya pala. At tama nga ang hinala namin. Isang sisiw ang laman ng batong yon na siyang ginagamit ng isang aswang para ipasa sa ibang tao ang pagkaaswang nila. Ibig sabihin,
Hindi talaga namatay si Lola Sensia noon. Naging aswang siya matapos makain ng itim na sisiw sa batong yun. Hindi ko alam kung papaano nagawa ni Lola Sensia na baguhin ang kanyang mukha para maging si Manang Auring. Pero sabi ng albularyo, malamang na isa yon sa kakayahan ng uri ng aswang na meron si Lola Sensia. Isang uri na masasabi niyang isa sa mga pinakamalakas na uri noon ng aswang dahil sa kakayahan nilang mag-shape-shift o magbago ng anyo. Wala kaming ideya noon ni Tita Baby kung nasaan na si Manang Auring o Lola Sensia. Bigla na lamang kasi itong nawala simula ng gabi na mabuksan ko ang box. Ikinuwento ko sa kakambal kong si Marco ang mga naranasan ko sa bahay ni Lola. Maging siya man ay pumayag sa ginawa ko. At sinabi nga niya sa akin na ilang araw bago ilibing si Lola Delia, ay may nakita raw siyang isang matandang lalaki na umaaligid sa kanya. 3 araw daw siyang sinubaybayan ng matandang lalaki pero hindi siya nagpakita ng pagkakataon para makausap siya nito. Ayaw niyang pumasok sa kasunduang baka demonyo ang may gawa. At higit sa lahat, ayaw niyang maging iswang ang isa sa amin. Kapalit lamang na maginhawang buhay. Basta naisin na naming maghirap sa pinansyal na paraan kaysa naman sa maging aswang magpakailanman. Hindi namin sinasabing mali ang ginawa noon ni Lola Sensia dahil magkaiba naman ang sitwasyon noon at ngayon. Ang sa amin lang, kaya naming mabuhay kahit hindi marangya ang aming pamumuhay. Sa huli, ibinenta namin ang bahay makalipas ang 1 taon. At hindi ko na muling binalikan pa ang lugar na iyon kahit noong dumaan kami sa Kamalig papuntang Legazpi. Pero alam niyo ba, mayroon akong isang bagay na hindi ko masabi kahit kanino. Bago ako umalis sa bahay na yon noong huling araw, may nakuha akong isang pirasong papel mula sa notebook na hindi ko nagawang masunog. Hindi ko sinasadyang panatilihin ito. Basta ko na lamang ito nakita sa bulsa ng aking jacket makalipas ang ilang linggo. Matapos naming lumipat pabalik sa Legazpi. Sa papel na yun may sulat kamay ni Lola. Mga numero. 4 ulit. At ilang salitang halos hindi ko na maintindihan noon dahil sa gulo ng isip ko. Sa papel may nakasulat ding address ng bahay na hanggang ngayon ay hindi ko pa pinupuntahan. Kung tama ako ng hinala, baka yun ang bahay ni Lola Sensia. Hindi ko alam. Wala akong sapat na ideya. 26 na taon na ang lumipas simula noon. Kamakailan lamang, nagsimula ulit akong makarinig ng bagay-bagay sa gabi. Hakbang sa itaas ng bahay naming hindi naman 2 palapag. Mga boses na tila alam ang pangalan ko kahit wala nagsasalita. Kaya babalikan ko ang tanong ko sa inyo. Naniniwala ka ba sa mga palaisipan na hindi dapat nalulutas? Ako? Oo. Sapagkat nalutas ko na ang akin. At kung tatanungin niyo ako kung bakit tinatago ko pa rin ang kapirasong papel na ito sa halip na sunugin na rin, pasensya na kayo pero wala akong maibibigay na sagot na makatwiran. Ang alam ko lang, sa tuwing hinahawakan ko ito, parang nakakaramdam ako ng kaunting kapanatagan. At ito nga, pagkatapos ng 26 na taon simula nang mamatay si Lola Delia, pupuntahan ko na ang address ng bahay na nakasulat sa papel na ito. Babalitaan ko po kayo. Maraming salamat po. At hanggang sa susunod na 9 na gabi.